ang liwanag at ang kapayapaan nawa ang laging sumainyo, ngayon at magpakailan. Isang panibagong yugto ang inyong kahaharapin. At sa puntong ito'y higit na mga ilangan ng mga kawal na siyang kahasip ng mabuti at kabanalan. Marami ang inyong kahaharapin na inyong paghahandaan sa lahat ng panahon. Dahil dito'y tinatawagan kayo na sa apat na sulok ng daigdig na ito'y magpatasik kayo ng mabuting kaisipan. At laging dumuon sa inyo ang kababaan ng inyong kalooban. Hahasain kayo sa tuwina ng maraming pagsubok ng panahon. Higit natatawagan ang mga kasangkapan ng panahon sa kanyang tungkulin. Higit na magkaroon ng disiplina sa inyong mga katauhan. Sapagkat ang inyong paglilingkod ay hindi lamang sa inyong mga kapwa, kundi higit sa inyong sarili. At mga ngailangan ang daigdig na ito ng mga mabubuting kaisipan upang magkaroon ng liwanag ang napipintong kadiliman sa alangaang. O kaya nga kayo'y tinatawagan sa tuwina. Alam ninyo ang inyong mga tungkulin bilang mag-aaral ng panahon. Kayo'y magwawaldas sa mga lakas at bibigyan pansin ang higit ng mga bagay sa pag-uukol, pagdadamayan, pagkakapatiran, pagbubuklod at pagkakaisa. Kayo na nilagak na pintuan na ito upang ang inyong mga baunan ay higit na magkaroon ng bigat at kayo ay pakinabangan ang panahon. Hindi lamang na maangka na inyong minamahal kung hindi higit sa inyong kapaligiran. O kaya nga, pagsusuri at pagtinimbang ng inyong mga sariling ako. Marami ang mga kalagayan sa lupa. Animoy nagpapahirap kalagayan ng tao. Bali, kung siya'y nananampalataya at naninindigan sa kanyang kakayahan, ay lalakarin ang kanyang daan
na mayroon ng daladalahan sa kanyang sariling ng liwanag. Panay marunong umugnay sa kaitaasan. Marunong pagsapalaran sa hamon ng buhay. At hindi na padadaig anuman tukso sa sanglibutan ito. At katotohanan, kung marami pa rin sa inyo ang nadadala sa mga likong daan, at tila baga napakabigat ng krus na inyong daladalahan sa inyong mga balikat, ay higit na kayo'y magsuri sa inyong sarili at sa inyong kaisipan. Saan kayo dinadala ng inyong mga panyapak? Saan kayo dinadala ng inyong pagpapasya? Saan kayo dinadala ng inyong pag-aaral na ito? At kung nakita at natamo ninyo ang kasagutan, ay higit na manindigan na maalis ninyo ang maraming karumihan at palitan ninyo ng isang malinis na saklot ang inyong katauhang iyan upang kayo makapaglakbay ng mapayapa at magaan ang krus na inyong daladaan. Sa kasalukuyang panahon, higit na maraming kasakitan ang nadarama ninyo. Ito'y nagmula sa hangin na kung saan ay hindi malinis, na kung saan kayo rin sa inyong sarili nagpapabaya, hindi nag-iingat. Kayo rin sa inyong sarili na nakauunawa kung paano ang pagdidisiplina ng inyong sarili. At hindi ninyo maramdaman ang mga kasakitan na ngayon ay naghahasik sa inyong kapaligiran. Kung ang kinakatatukutan ninyong mga sakit ang dulot ng pandemya ay higit pa rito ang sa mga susunod na panahon. Ito ay mga paghanda lamang upang kayong mga mag-aral ng panahon sa inyong paglalakbay ay matuto kung paano ang pag-iiwas ng sarili sa higit na nakararaming mga gutom ng tao, kung saan ay mayroon ang daladalahang sakit sa kanilang sarili, ay makaiiwas kayo. At kung kayo man ang nagkaroon ng kasakitan, ay higit ninyong linis at dagdagan na maraming panahong ng pagsusuri at pagtitimbang ay gawin ninyo. Kayo ang higit at pangunahing makalulunas ng inyong mga sakit na iyan. Kailangan mayroon ng lakas ng loob at katapangan sa inyong sariling hinahamon ng buhay na inyong daladala upang dito'y matuto ang isang sarili sa maraming karunungang nakalap na ninyo ng mga nagdaang panahon. Nakatatakot, nakamamatay. Ang maraming mga kasakitan, mga sakit na ngayon ay naglipa na sa inyong kapaligiran. Subalit higit na sakit yung mga pumapasok sa inyong mga bibig, sa inyong mga kaisipan,
Sa winawaldas ng inyong mga lakas, kung naroroon ang mga negatibong, mga litigtiging naghahari sa inyong katauhan, na siyang lumalason inyong sariling katauhan, at sa mga nanulala sa inyong mga labi na nakasasakit sa inyong mga kapatid, ay higit ito ang inyong pakiingatan. Katotohanan, ang isang mag-aaral ng panahon ay 77 beses mag-iisip ng mga katagang manunula sa kanyang mga labi kung ito baga ang mga salitang umaakit ng pag-ibig o hindi. Kung ito ba ay nakasasakit sa kanyang kapwa o makatitisod sa isang nilalang, ay kinakailangan ang may higpit na pagtangan at paghawak sa inyong sarili. Ang panibagong yugto ng panahon, mga kapatid, ay isang lakari ng buhay kung saan ang paglilingong likod sa mga nakaraang taon na kayo ay nagbahagi sa nakaraan. Alamin ninyo't malasin ang mga bagay na ito. Na sa inyong paghakbang ng inyong mga panyapak ay dumoroon na kalakasan ng inyong sarili at inaalis na ang maruruming saplot sa inyong pagkatao. Mamamaybay kayo sa panahong ito. At ang dunday na inyong kinaroroonan ay maaaring lumubog o hindi sa pamamagitan ng inyong mga paggawa sa kaparaan ng maaari ninyong higpitan ang sarili o ang pagkalas ng mga tanikala ng lupa. O kayo pa rin ang mga nilalang na dumurong pa rin sa kahinaan at kamangmaan. Kaya nga, malaking hamon ang taong itong kinaharap ninyong lahat. Kaya nga, magpapatuloy kayo sa inyong sarili. Nalakarin ang maraming daan na patutunguhan ninyo ang kabanalan at kawagasan. Nasa sa inyo. Nasa sa inyong palad. Nasa sa inyong paghakbang ng inyong mga panyapa. Kung saan ninyo tutungo. Ang mga daan na siyang magbibigay sa inyo ng kaligayahan o hindi, ng kabiguan o hindi, ng kalalabasan ng inyong sarili o ang pagdidisiplina at paghahatid sa dambana ng ating Panginoon. Kayo ay naririto sa lupang ito upang maghasa. Pinuhin ang magagaspang ninyong kaugalian, tibukin na siyang padadalisayin ninyo sa maraming takbo ng panahon at kung paano nyo mauunawaan at tanggapin ang hampas ng alon sa karagatan na siyang magbibigay sa inyo ng pagkagising.
Kaya nga, lilisanin ninyo ang lupang ito na hindi ninyo daladalahan ang maraming pabigat sa inyong sarili. Sapagkat ang isang mag-aaral ng panahon ay inihahanda ang maliwalas na daan at ang krus na kanyang daladalahay, lakas na kanyang sariling patutunguhan ay ang kaharian ng mga langit ng ating Ama na siyang dumoroon sa lahat at bawat isa sa ito. Ito maliit kong alay. Ako sa kasalukuyang ito'y ang pagbabalani ng tubig ay tungkulin ng lahat at bawat isa'y makipag-ugnayan kayo na mahigpit at kayong mga kasangkapan ng panahi tatawagan lagi na. Kaya nga, kung mayroon kayo ng mahalagang tungkulin sa loob ng lunduyang ito'y kayo'y lagi ng lilikmo. Sa likmo ang inyong sa inyo'y itinakda upang dito'y ang lakas na dumoroon ay higit ninyong amit at magkaroon kayo ng kaisahan sa higit na kararami sa inyo. Alam ninyo, mga kasangkapan ng panahon, ang kahalagahan ng bawat sandali na maaaring masayang sapagkat ang mga sandaling lumipas ay hindi na muling magbabalik na kinakailangan maitakda ninyo ang inyong sarili sa pagtulong, sa paglilingkod at pakikiisa sa bawat gawain sa loob at labas ng lunduyang. Turuan ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong padala sa mga negatibo o sa mga maliliit na litiging alam ninyong ikasisira ng inyong pagkatao. Sapagkat kayo'y pinagkatiwalaan upang kayo'y makapaglingkod sa lahat ng panahon. Ito ang sa inyo'y iniiwan sa inyong kalagitnaan. Ang samantalay, iiwan ko ang kapayapaan at ang kaliwanagan ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong patnubay.